Holy Week, araw ng Sabado, April 19, 2025. Araw na muli tayong babiyahe sa aming probinsya para sa mahalagang okasyon ng aming pamilya. Mula Calamba to Bicol sa Albay, ayon kay Google Maps ay magmumotor tayo ng mahigit 400 kilometers. Ilang bayan at barangay ang ating madadaanan. Sa haba ng biyahe, sana'y gabayan tayo ng may kapal nang makarating tayo ng ligtas sa ating pupuntahan. Ang isa sa mga inaalala ko sa Bicol Region. Alam naman nating lahat na pagpasok mo pa lang sa Bicol Region, sasalubong na sa atin ang mga lubak na parang walang katapusan, na isa sa mga mahihirap sa katulad kong bumabiyahe at motor lamang ang gamit. Kaya naman saludo ako sa mga kapwa ko motorista na bumabiyahe at dumadaan dito sa Bicol. Dubleng ingat lang tayo mga parikoy, dahil hindi maiiwasan ang magkaproblema sa daan at maging aberya sa ating sasakyan. Meaning, ay, nabahan ako doon kanina. Bigla sumulpot sa kanan ko. Basag na dito mga kalagay dito. Ngayon, tuluyan na siyang bumigay. 5:11 na ng umaga. So, dapat ang alis ko alas 4. So, kaya lang nag-prepare pa tayo. Hindi natin namalayan yung oras. Biyahe tayo ng Bicol mga parikoy. So, ayun, mula dito sa Canlubang ay magbibiyahe tayo ng mahigit 400 kilometers. Dating natin ng Bicol, diretso tayo ng Piodoran, Port Albay, tapos sa tawid tayo na papuntang city ng Masbate. Bago tayo tumuloy, dasal muna tayo. Maraming salamat po. Amen. Ito na yung palabas ng Canlubang mga paragay. Yan yung arko. At papasok din ng Canlubang. Alright. Okay, diretso lang tayo. Mayapa Road na ito mga parikoy. Solo rides lang pala tayo na uuwi ng Masbate City. Sana meron ng biyahe kasi mga nakarang araw nag-update yung kapatid ko, wala raw biyaheng barko papunta sa amin pagkagaling ka ng Piodoran Port. So sana ngayon meron na at makasakay agad tayo. SM City, Calamba. Dito lang yan mga parikoy. Daan tayo dito sa bilihan ng Bukupay kung bukas na. Papabili kasi yung kapatid ko. So daan tayo. Sana meron. Meaning sarado pa. Nabahan ako doon kanina. Bigla sumulpot sa kanan ko. Thank you Lord na lang talaga. Walang nangyari. Santo Tomas, Batangas. Alright. Yun ganda ng araw Mula Calamba mga pare ko hanggang dito magandang kalsada. Sana ganito na lang yung kalsada hanggang Bicol. Kasi balita ko mga pare ko dyan sa Bicol, paglagpas lang ng arko ay talagang grabe din talaga mga lubakan dyan. Ginagawa naman nung huling uwi natin, pero malubak pa rin daw hanggang ngayon. So try natin, subukan natin. Update tayo mamaya. SM City, Santo Tomas. Tuloy-tuloy lang tayo mga pare. Time check natin ay 5:55 na. Alright. Dito rin pala mga tatagpuan sa Batangas, yung isa sa mga sikat na simbahan. Turo ko sa inyo mga pare kayo mamaya. Dito yun mga pare ko yung daan papuntang Padre Pio. Dito sa Batangas, sa Santo Tomas. Alright. Punta lang kayo dyan mga pare ko, maganda dyan. Mag bypass road tayo. Sarado. Close roads. Sayang. Bakit kaya? Yan ang hirap dito sa kasi matraffic talaga dito. Yun ayaw natin dito dumaan talaga. Pero notice tayo mga pare, kailangan natin dito dumaan na talaga. Kasi wala namang iba tayong pwedeng daanan kundi dito lang. Ito na pala ang bayan ng Alaminos. Pag doon tayo dumaan sa bypass road, Alaminos to San Pablo. Alright, diretso na tayo mga pare ko Siguro mag service road na lang tayo. Tingnan natin kung gaano kalayo o gaano katagal ang biyahe natin pagka nag service road tayo papuntang Bicol. Ito yung dolo ng Alaminos San Pablo bypass road.
O sino nakadaan? Bakit kaya? Ito na yung arko, papasok ng Quezon Province. Dito na magtatapos ang San Pablo. Ano yan? Dami mga riders talaga dito na humihinto para magpa-picture. Ayan, makari kayo. Wow, ang dami nila. Province of Quezon. Okay, welcome sa probinsya ng Quezon. Ito naman yung Villa Escudero. Maraming mga nagkakamping dyan. Pakalawak daw talaga nyan. So may release to dito mga karigay, kaya ingat-ingat tayo dito. Alert lang tayo dito. Ayan o. Yan, release. Diba? Ingat lang kayo dyan mga karigay. Baka mawala sa isipan nyo at ma-disgrasya kayo dyan. Kakaliwa lang tayo dito. Ito yung Chaong Bypass Road. Ito, papuntang bayan ng Chaong. Dito tayo. Alright. Marami rin pala. Oo, makati kayo. Marami tayo makakasabayan. Guantes ko nga pala. Ayan, nabili ko. Hindi ko muna ginamit yung isa ko, yung dati ko. Kasi pinagpapawisan ako doon mga pare ko. Dito medyo presko siya. Ayan. Kaya ito muna ang ginamit ko. Ano lang to? Mura lang to mga pare ko. Nasa 150 lang ata to kasama sa shipping fee. Pag bumili kayo nito, walang size mga pare ko. Ang darating sa inyo. Ganito lang na talaga siya. Kaya yan, medyo maluwag sa akin. Parang XL ata to eh. Time check natin ay 6:41 ng umaga. Alright? Magdadalawang oras na rin tayong nagmumotor. Shoutout nga pala kay Boss Mark Bugiles. Nandito siya sa Candelaria. Ayan. Welcome, Municipality of Candelaria, Quezon Province. Ito yung simbahan nila. Ang ganda. Ang sitio nila talagang sinuna pang disenyo. Hindi na makita yung simbahan. Alam, Sariaya. Ganda naman ang sitio nila. Yung simbahan nila. Grabe talaga. Antique. Ganda. Unleaded boss? Full tank. Tayo muna tayo mga pare. Sikit sa likod. Mula Calamba hanggang dito sa Sariaya ay nakarating tayo ng 7:15 ng umaga. Yan. Tapos 3 bars na lang yung natira sa ating gasolina. Kaya nagpa-refuel ulit tayo. First gasoline natin 115 pesos. Alright. Tara mga pare, let's go. Kakanan tayo. Punta tayo ng Lucena. Pag diniretso natin Tayabas. Yan. To Lucena. Ayun. Bicol. Pagka nagkanan tayo doon, papuntang kami, proper yun ng Lucena. Dito na tayo dadaan mga pare, huwag na tayo doon sa taas kasi sakayan yun, baka bawal tayo doon. Alright. Wow, nakadaan ulit tayo dito pagkatapos ng isang taon. Ano? Quezon Protected Landscape. Dami na mga tumatambay din dito. Yung mga lokal na yung mga paligay. Sila yung mga nag-a-assist dito. Grabe no, sobrang ligo tapos matarik pa. Quezon National Forest Park. Dito sa Quezon Province. Yun mga pare kayo. National Quezon Forest Park, improved by President A. Marcos and Governor Anacleto Alcala 1969. Yan natapos. Ayos mga pare kayo. Ay, lubak. Okay, dire-diretso na tayo mga pare. Tuloy na nga ako sa aking biyahe. Dito ay papasok pa lang ako ng Katimunan dito sa Quezon. Nadaanan din natin ang Plaridel at Gumaca. Napansin natin na Hugis Isda ang binubuong landmark dito sa Gumaca, hindi lang isa, kundi dalawa. Kung ano man ang kwento ay hindi ko din alam. Dala ng pagod sa pagmamaneho ay huminto muna ako dito sa kainan, sa gilid lang ng kalsada para makapagkape dahil nakakaramdam na rin tayo ng antok habang nagmamaneho.
Dito na tayo sa Gumaka. Ayan. Tapos kape tayo. Swerte na din at may nakita tayong suma. Isa ito sa mga paboritong kainin sa aming probinsya. Sa Lopez, Quezon, 113 pesos, full tank na uli ang motor ko. May narinig akong ingay sa unahan ng motor ko. Nung tiningnan ko ito, problema, natanggal na pala ang signal lights ko. Boss, pwede tumambay dito? Saglit lang. Tignan ko lang yung ano ko, ilaw. Sige, thank you. Ngayon, tuluyan na siyang bumigay. Dahil sa lubak na nadaanan ko kanina, lumuwag ang mga tornilyo dahilan ng pagkabasag nito. Ginawan ko lang ng paraan para makalarga na tayo. Nasa Lopez, Quezon pa rin tayo. Nadaanan ko ang mga posting ito na malapit na rin matapos. Mahigit 2 taon na rin itong ginagawa. Abala sa una pero ginawa naman pag natapos. Mula Lopez ay ilang minuto lang ay narating na natin ang bayan ng Calawag. Ito ang huling bayan ng Quezon Province bago natin pasukin ang arko ng Bicol Region, ang gateway to Bicolandia na nagsisilbing boundary ng Quezon Province at Bicol Region. Barangay Tabugon sa Camarines Norte ang una nyong madadaanan. Dito sa kanan, Pagnaga, Albay at Legazpi ang rota mo. Kaliwang kalsada naman kung dait at matnog kayo. Base sa nabasa ko, ang Bicol Region o Region 5 ay binubuo ng 6 na probinsya: Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Masbate at Sorsogon. At meron din itong 6 na lungsod: Iriga City, Legazpi City, Masbate City, Sorsogon City, Ligao City at Tabaco City. Wala lang, sinabi ko lang. At paalala sa mga kapwa kong motorista na dumadaan dito sa Bicol, dobling ingat lang tayo mga parikoy. Bukod kasi sa mga lubak at bako-bakong kalsada na madadaanan nyo, ay meron din ginagawang mga kalsada dito sa bahaging ito ng Tagkawayan, Ragay at Sipukot. At tuloy-tuloy lang ako sa aking pagmamaneho hanggang sa marating ko ang Ragay. Pahinga saglit dahil hindi ko na kaya, dala ng pagod at pananakit ng katawan. 11 na ng hapon. Mula Gumaka hanggang dito sa Ragay ay bumaya tayo ng 4 na oras. Sa Tagkawayan, grabe ang lubak talaga. Kawawa talaga ang motor. Pahinga lang tayo dito kasi grabe sakit ng likod ko at saka yung bato ko. At saka yung motor ko, kawawa talaga. Grabe, panay ako na lubak. Ano nga pare kayo? Pangatlong gas, 146 pesos. Yan. May natira pa namang 3 bars mga parigay sa full tank ko. Yan. Pinadagdagan ko lang. Mga parigay, nasa Ragay pa rin tayo. Grabe na yung kalsada dito. Time check natin ay 1:34 na ng hapon. Tara, let's go na mga parigay. Rekta na tayo sa ating biyahe. Libmanan, pangatlong stopover ko. Dito na rin ako kumain, hindi ko na malayan ng oras. Mag-aalas 4 na pala ng hapon. Grabe oh, ganda ng araw oh. Ganito lang lagi pagka tayo babiyahe ng Bicol, no? Mula naman dito sa Libmanan ay magmumotor pa tayo ng 4 to 5 hours bago natin marating ang Fiodoran Port sa Albay. Pero bago yon, madadaanan muna natin ang Pamplona, San Fernando, Naga, Pili, Nabua at Pulangi sa Albay. Alam nyo ba, isa ang Albay, Naga, Legazpi sa mga naapektuhan noong bagyong Christine. Maraming nasirang bahay, tulay, kalsada at pangkabuhayan at pahirapan rin ang pag-rescue sa mga residente dahil sa pagtaas ng tubig baha na umabot hanggang sa bubong ng bahay. Napahinto ako sa parting ito ng Albay. Sino ba naman ang hindi mapapahinto sa ganda ng tanawin, mga naglalaparang mga palayan. Bukod sa magandang tanawin, malamig at presko, simoy ng hangin dito. Makikita din dito ang sikat na bulkang Mayon ng Albay. Swerte ko, ngayon ko lang ito napagmasdan ng maliwanag mula dito. Dati kasi pag nauwi ako ng probinsya, halos gabi na din ako napapadaan dito. Mula dito ay mayroon pa tayong 30 minutes na mumuturin bago natin marating ang Fiodoran Port sa Albay. Fast forward na natin, ilang minuto lang gabi na nang marating ko ito. Alright mga pare ko, malapit na tayo sa Fiodoran Port at ang oras natin ay 6:40 ng gabi. So, halos mag 12 hours din talaga yung tinakbo natin. Alright, pang-4 na gas. 236 gasolina natin mga parigay. Port fuel natin. Gabi na nung marating ko ito, kung saan sasakay tayo ng barko patawid ng Masbate City. Kaagad kong inayos ang mga kailangan ko para makasakay na tayo sa barko. Kumuha ako ng service form, PPE at ang huli sa lahat sa Coast Guard, 95 pesos ang ginastos ko para makomplito ko ang mga kailangan ko. Rumikta na kaagad ako sa barko. MB Pilumina pala ang sinakyan ko. Update nga pala mga parikoy, kung dati 500 lang ang bayad sa barko sama na driver at motor. Sa ngayon ay 600 pesos na ang pamasahe ko. 7:30 ng gabi ay paalis na ang barko ng sinakyan ko. At makalipas ang ilang oras sa dagat, 12:03 ng hating gabi, makarating kami sa port ng Masbate City. Wala dito ay may 21 kilometers pa akong mamotorin para makauwi sa amin. Fast forward na natin, 12:32 ng madaling araw nang marating ko ang baryo namin. Paano yan mga parikoy? Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panunood. Ingat po tayong lahat. Paalam!